ang tagapagbantay ng lawa ng San Pablo, sa isang tahimik na bayan sa San Pablo, Laguna. Matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa lawa ng Sampaloc, isa sa 7 lawa ng lugar. Ayon sa alamat, ang lawa ay dating taniman ng puno ng sampalok na isinumpa ng isang diwata dahil sa kasakiman ng mga may-ari nito. Ngunit may mas nakakikilabot pang lihim na nagkukubli sa ilalim ng malamig nitong tubig. Isang gabi, nagkayayaan sina Lisa, Marco at Anton na magcamping malapit sa lawa. Bagamat may naririnig silang kwento mula sa mga matatanda na huwag magtatagal sa lugar kapag nagdilim, binaliwala nila ito. Iniisip na ito'y katang-isip lamang upang takutin ang mga bata. Habang sila'y nagkwekwentuhan sa paligid ng bonfire, napansin ni Liza ang kakaibang alon sa gitna ng lawa. Ang tahimik ng paligid, pero bakit parang may gumagalaw doon? Tanong niya. Itinuturo ang gitna ng lawa. Patingin, sagot ni Marco habang sinisilip ang lugar gamit ang flashlight. Sa unang tingin, parang normal lang ang tubig, ngunit bigla itong naging maulap at kulay itim. Huwag kayong maingay, bulong ni Anton. Baka may malaking isda, ngunit hindi isda ang lumitaw. Isang matangkad na nilalang, nakasuot ng basang-basang damit, ang unti-unting umahon mula sa tubig. Ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok at ang balat nito ay kulay abo na tila wala ng buhay. Sino yan? Tanong ni Marco. Pilit pinapakalma ang nanginginig na boses. Biglang bumuka ang bibig ng nilalang, ngunit imbes na boses ay isang malalim na unggol ang lumabas, kasabay ng amoy ng nabubulok na bangkay. Tumayo si Liza. Alis na tayo dito. Ngunit bago pa sila makatakbo, tila naging mabigat ang kanilang mga paa. Ang lupa sa ilalim nila ay naging malagkit na parang putik, hinihigop sila pababa. Mga dayo, bulong ng nilalang, ang lawa ay para sa amin lamang. Habang unti-unting nilalamon ng lupa ang kanilang mga paa, nakita nila ang maraming pares ng mata na sumisilip mula sa tubig. Mga nilalang na parang tao, ngunit may mahahabang galamay at matutulis ng ngipin. Isa-isang lumabas ang mga ito mula sa tubig at dahan-dahang lumapit. Sa huling sandali, nagawa ni Liza na sumigaw, ngunit iyon na ang huli nilang narinig mula sa kanya. Kinaumagahan, ang mga tent nila ay natagpuan ng mga mangingisda sa tabi ng lawa. Walang bakas ng 3. Ang tanging naiwan ay ang basang-basa nilang mga sapatos at isang nakasulat na babala sa lupa. Ang sinumang sumira sa katahimikan ng lawa ay magbabayad ng kanilang kaluluwa. Mula noon, walang nagtatangkang manatili malapit sa lawa kapag nagdilim. Ngunit kapag tahimik ang gabi at titingnan mo ang gitna ng lawa, makakakita ka ng anino ng isang nilalang, ang tagapagbantay na naghihintay ng mga susunod na biktima.